Bea, tapos ka na ba sa pagluluto? Darating na si Ate Marta maya-maya. Kailangan nakahanda na ang mga pagkain sa pagkainan. Matatapos na ako, huwag kang mag-alala, ako ng bahala. Nga pala, ilang buwan ba mananatili sa bahay natin ang kapatid mo? Hindi ko alam eh. Sandali nga, bakit parang natatakot ka yata sa kanya? Hindi naman sa ganon. Ngayon ko lang kasi makikilala ang Ate Marta mo. Medyo kinakabahan lang ako. Baka hindi niya ako magustuhan. Huwag ka mag-alala, mabait ang Ate Marta. Sigurado ako magugustuhan ka nun. Huwag ka na mag-isip ng hindi maganda. Sana nga. Nakakaramdam man ng kaba si Bea sa pagdating ng kanyang hipag. Sinikap niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Galing sa bansang Canada ang kapatid ng kanyang mister. At pansamantala itong titira sa kanila. Sa pagdating nito sa kanilang tahanan, nagbigay galang siya sa babae. Ate Marta, mabuti naman at nakauwi ka rin. Masaya ako dahil nagkita tayo ulit. O ano, kumusta ang buhay mo? Maayos naman ba at wala ka bang pinagsisisihan? Maayos naman ang buhay ko, ate. Huwag mo ko alalahanin. Nga pala, siya si Bea, ang misis ko. Asawa mo pala siya. Akala ko kasambahay mo lang. Magandang araw po sa inyo, Ate Marta. Masaya po akong makilala kayo. Ikaw pala si Bea, yung babaeng nabuntis noon ni Marco. Sayang hindi nakapagtapos sa pag-aaral ang kapatid ko dahil sa'yo. Matanong kita, nakapag-aral ka man lang ba sa koleyo? High school lang po ang natapos ko. Wala na kasing sapat na pera ang mga magulang ko, kaya nagtrabaho na lang po ako. High school lang ang natapos mo? Alam mo, sa totoo lang, nang malaman kong nabuntis ka ng kapatid ko, sobra ako nagalit. Ilang taon ako nagtrabaho sa Canada para lang makapagtapos si Marco, tapos masisira lang ang buhay at pangarap niya nang dahil lang sa'yo? Ate Marta naman, huwag niyong pagalitan ng asawa ko. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, mabuti naman siyang may bahay. Hindi ko siya pinagagalitan, pinagsasabihan ko lang ang asawa mo. Ewan ko ba sa'yo? Sa dinami-daming babae sa mundo, bakit siya pa? Nakayuko na lamang si Bea habang iniinsulto siya ng kanyang hipag. Nasasaktan man siya sa mga pangmamaliit nito sa kanya, hinayaan niya na lang ito. Nang sabay-sabay na silang kumain sa pagkainan, napansin niya ang masamang tingin sa kanya ni Marta. Kumusta pala ang buhay mo sa Canada, ate? Maayos naman ba? Maayos na maayos ang buhay ko ron. Kung tinapos mo lang talaga ang pag-aaral mo, nako, baka nandun ka na rin. Ayos na ako rito at masaya na akong kasama ang pamilya ko. Nanghihinayang talaga ako sa'yo eh. Nga pala, yung ex mong si Catherine, nakausap ko nung nakaraan lang. Ang ganda na pala ng buhay niya. May sarili na siyang negosyo at hindi umaasa sa pera ng asawa. Nako, kung siya sanang napangasawa mo, mas maganda ang buhay mo. Ate, huwag na natin siyang pag-usapan. Medyo hindi na ako komportable. Ikaw, Bea, wala ka bang balak tumulong sa asawa mo? Dapat sa edad mong yan, may sarili ka ng pera. At huwag kang basta umasa lang sa kinikita ni Marco. May pinagkakakitaan naman po ako, ate. Kahit paano, nakakatulong ang kinikita ko sa pag-affiliate. Hindi man kalakihan pero nakakabili rin ng mga kailangan ng anak namin. Pero mas maganda pa rin na may sarili kang negosyo. Ang kaso mukhang wala ka namang balak magbanat ng buto mo. Kinuyom ni Bea ang kanyang palad para pigilan ang inis sa kanyang matapobreng hipag. Masyado na nitong inaapakan ang kanyang pagkatao. Alam niyang hindi siya magugustuhan ng kapatid ng mister dahil isa lamang siyang probinsyana na namasukang kasambahay sa Maynila. Malayong malayo ang buhay niya sa marangyang pamumuhay ng kanyang asawa. Gayunpaman, nagsisikap naman siyang makatulong sa mister. Nang gabing matutulog na sila, kinausap niya ang asawa at sinabi niyang nasaktan siya sa mga sinabi ni Marta. Huwag mo nang isipin yung sinabi ni Ate Marta. Ganun lang talaga ang ugali niya pero mabait naman yun. Sa tingin ko, malabong magustuhan ako ng kapatid mo. Narinig mo naman ang mga sinabi niya sa akin kanina. Ano ka ba? Ganun lang talaga yun si ate. Huwag mo masyadong dibdibin ang sinabi niya. Alam mo naman na laking probinsya ako. Tapos kasambahay lang ako nung makilala mo ko. Sa tingin ko, malaki ang expectation ni Ate Marta sa magiging buhay mo.
At sa mapapangasawa mo. Hayaan mo na ang ate ko. Wala naman na siya magagawa ngayon eh. Matulog na tayo at huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Pinagsawalang bahala na lamang ni Bea ang sinabi sa kanya ni Marta. Gumising siya kinabukasan na parang walang nangyari. Ngumiti siya sa kanyang hipag habang ipinagtitimpla ito ng kape. Ang kaso, ang mga tingin nito sa kanya ay parang nakakainsulto talaga. Palaging nakataas ang kilay ng babae at mapait kung ngumiti sa kanya. Bea, Ate Marta, papasok na ako sa trabaho. O siya, sige. Ay, sandali. Dinala mo ba yung mga chocolate na pinabibigay ko sa mga katrabaho mo? Opo, ate. Mabuti naman. Marco, mag-iingat ka. Oo, mahal. Gusto pa sanang humalik ng may bahay sa kanyang mister bago umalis, kaso lang nahihiya ito sa kanyang hipag. Nang matapos na nga si Bea sa pagtitimpla ng kape ng hipag, inabot niya na ito at ngumiti sa babae. Ate Marta, ito na po ang kape nyo. Pakilagay na lang dyan sa mesa. Nga pala, pwede mo bang laban ang mga maruruming damit ko? Ilang piraso lang naman yon. Sige po, lalaban ko mamaya. Pagkatapos ng mga gawain ko sa bahay. Ay hindi pwede. Unahin mo ng labhan ang mga damit ko dahil susuotin ko ang mga yun bukas. Sige po. Nga pala, isasama ko si Marco sa linggo ha. Dadalo kami sa kasal ng kamag-anak namin. Huwag na kayong sumama ng anak mo dahil baka mapag-usapan ka pa nila ron. Ayokong mapahiya sa kanila kaya mas mainam na dumito na lang kayo. Ayos lang po sa akin. Dapat kasi hindi ka na lang nagpakasal sa kapatid ko eh. Ang sabi ko noon, sustentuhan ka na lang niya. Ang kaso mapilit ka raw at tinakot pa siya ng mga magulang mo. Naaawa talaga ako sa kapatid ko dahil lang isang tulad mo lang ang napangasawa niya. Hindi po totoong tinakot siya ng mga magulang ko at pinilit ko siyang pakasalan ako. Si Marco nagsabi na pananagutan niya ako. Saka kahit naman nakasambahay lang ako noon, tinanggap ako ng asawa ko. Sumasagot ka pa talaga? At mukhang sinasabi mo pa na sinungaling ako. Palibasa, wala kang pinag-aralan kaya ganyan ang asal mo. Hindi ka talaga nababagay kay Marco. Natahimik na lang si Bea sa sinabi na yon ng kanyang hipag. Hindi na siya nagsalita pa dahil baka kung saan pa mapunta ang pagsagot niya. Nilabhan niya na lang ang mga damit ni Marta. Nang araw na yon, hindi siya makakilos ng maayos dahil parang nakatuon sa kanya ang mga mata ng kapatid ni Marco. Nang matapos naman siya sa paglalaba, nagulat siya nang may dumating na bisita. Pumasok ka na, Maribel. Huwag ka na mahiya. Bahay naman ito ng kapatid ko. Nasaan pala si Marco? Wala siya rito dahil pumasok sa trabaho. Ate Marta, natapos ko na pong laban ang mga damit nyo. Mabuti naman. Ikuha mo nga muna kami ng maiinom. Sige po. Sino naman yon? Siya yung asawa ni Marco. Yung kasambahay na nabuntis niya noon. Ay, bakit naman sa kasambahay lang pumatol ang kapatid mo? Hindi ba pinag-aral mo si Marco para maging engineer? Yun na nga eh. Hindi nakapagtapos dahil sa babaeng yon. Sandali nga, baka naman may kakilala kang babae na pwede kay Marco. Yung may pinag-aralan sana. At syempre dapat meron ding magandang career. Marami akong kilala. Ang kaso, may asawa ng kapatid mo. Basta kapag naging single na si Marco, tulungan mo siya makahanap ng matinong babae ha. Bakit ba si Marco ang iniintindi mo? Dapat ang sarili mong love life ang isipin mo. Ilang buwan na nanliligaw sa iyong kapatid ko, hindi mo pa rin sinasagot. Saka ko na siya sasagutin kapag may 10 sasakyan na ang kapatid mo. Grabe ka talaga. Bumagsak ang mga luha ni Bea nang marinig ang usapan ng kanyang hipag at ng kaibigan nito. Hindi man lang inisip ng mga ito ang kanyang mararamdaman. Sa tingin niya, malabong magkasundo sila ng matapobre niyang hipag. Ngunit tila magtatagal pa ito sa kanilang tahanan. Nang sumapit na ang gabi, nag-asikaso na siya ng kanilang hapunan at dumating na rin ang kanyang asawa. Mahal, nandito na ako. Sakto ang pag-uwi mo dahil nakahanda na rin ang pagkain natin. Kumusta ang trabaho mo? Napagod ka ba? Anong klaseng tanong yan? Alam mo naman naggaling sa trabaho ang kapatid ko, tatanungin mo pa kung napagod? Ano ba sa tingin mo?
Kung hindi ka sana nagpabuntis kay Marco, edi sana engineer na siya ngayon at hindi empleyado lang sa mall. Hindi lang naman ako may kagustuhan na mabuntis ako, Ate Marta. Ginusto po namin pareho ito ni Marco. Aba, sumasagot ka na naman. Bastos ka talagang babae ka. Ewan ko ba kung bakit ikaw ang pinakasalan ng kapatid ko? Bukod sa kasambahay ka lang noon, mukhang tatanga-tanga pa at umaasa lang sa kinikita niya. Tumigil ka na, ate. Huwag mo naman pagsabihan ng ganyan ng asawa ko. Sumusobra ka na. Bakit? Totoo naman ang lahat ng sinasabi ko sa kanya. Kung ako sa'yo, Marco, hiwalayan mo na ang babaeng yan at maghanap ka na ng bago. Yung babagay sa'yo. Kung talagang ayaw niyo sa akin, ayos lang po yun. Pero huwag niyong utusan si Marco na palitan ako. Hindi na tama ang ginagawa niyo, Ate Marta. Tigil-tigilan mo ako sa kakasagot mo sa akin, ha? Buwisit kang babae ka! Nagawang pagbuhatan ng kamay ni Marta ang asawa ng kanyang kapatid. Para sa kanya, mababang uri ng tao lamang si Bea. Simula kasi nang mamatay ang kanilang mga magulang, siya na ang nagpaaral kay Marco. Hindi niya matanggap na isang kasambahay lang ang pinakasalan nito. Nang matapos ang kaguluhan ng gabing yun, naging mas malamig na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Mahal, pasensya ka na kay Ate Marta. Pagtiisan mo muna ang kapatid ko hanggang nandito pa siya. Hindi ko alam kung magagawa ko pang pagtiisan ng Ate Marta mo. Hindi ko na kinakaya ang mga pangmamaliit niya sa akin. Alam ko naman yun. Pero sana habaan mo pa ang pasensya mo para sa pagsasama natin. Susubukan ko. Susubukan ko, Marco. Salamat, mahal. Labis mang nakakaramdam ng galit si Bea sa ginawa sa kanya ng kanyang hipag. Muli niya na naman itong pinagsawalang bahala dahil sa pakiusap sa kanya ng asawa. Subalit lahat ay may hangganan. Nang dumating ang araw ng linggo, umalis ang kanyang mister at kapatid nito para dumalo sa kasal ng kamag-anak. Hindi na siya sumama dahil sinabi niya sa asawa na masama ang pakiramdam niya. Mahal, sigurado ka ba na hindi ka sasama sa amin? Oo, pasensya na, masama talaga ang pakiramdam ko ngayon eh. Huwag mo nang pilitin ang asawa mo, Marco, na sumama sa atin. Baka mamaya ay mapahiya lang tayo sa mga kamag-anak natin dahil sa kanya. Ate Marta naman, sinabi ko na, di ba? Tigilan mo na ang asawa ko. Ayos lang sa akin, Marco. Umalis na kayo at mag-iingat ka. Ngumiti na lamang siya sa kanyang mister para ipakita na ayos lang siya. Hindi niya gusto na mag-alala pa ito sa kanya. Kaya nang makaalis ang magkapatid, naglinis na lamang siya ng kanilang bahay. Nang sumapit na ang gabi, hindi pa rin umuuwi ang kanyang asawa. Kinabahan si Bea nang inumaga na sa pagbalik si Marco sa kanilang tahanan kasama ang kanyang hipag. Bakit ngayon lang kayo umuwi? Buong gabi ko naghintay sa'yo at nag-alala ako ng sobra. Masyado kasing nag-enjoy ang kapatid ko sa mga magagandang babae na bisita sa kasal. Totoo bang sinasabi ni Ate Marta, Marco? Nalasing naman ako kagabi kaya kung sino-sino na ang kinakausap ko. Pasensya ka na talaga. Ay nako, Marco, wag ka na nga magsinungaling dyan. Sabihin mo na sa asawa mong totoo. Pwede ba, ate? Tumigil ka na. Ano ba kasi nangyari? Sabihin mo na sa akin. Ako na lang magsasabi sa'yo, Bea. Ang totoo niyan, may ibang babaeng nag-asikaso kagabi kay Marco. Naaawa ako sa kapatid ko eh. Kaya pinasamahan ko na muna siya sa anak ng isa sa mga bisita sa kasal. Ano? Bea, lasing ako kagabi. At hindi ko alam na ibang babae na pala ang kasama at katabi ko. Patawarin mo ako. Huwag kang nga humingi ng tawad sa asawa mo. Normal lang naman ang ginawa mo. Lalaki ka, kaya ayos lang na tumikim ka ng iba. Lalo na kung hindi naman kaaya-aya ang misis mo. Sumusobra na kayo, Ate Marta. Siguro sinadya mo itong mangyari para magkaroon ng lamat ang pagsasama namin ni Marco. Oo, tama ka. Ano naman ngayon? Alam mo naman na ayoko talaga sa'yo. Kaya gumawa ako ng paraan para mapalitan ka na ni Marco. Ang sama mo. Pero sige, sa'yo na ang kapatid mo. Hindi ko na rin gugustuhin na makasama ang lalaking piniling magpatukso sa iba. Isaksak mo sa baga mo si Marco! Hindi na nakapagpigil pa ang babae at nagpasya na itong iwanan si Marco. Hindi niya matanggap ang kataksila na ginawa nito sa kanya. Matinding galit naman ang nararamdaman niya sa kanyang hipag
dahil sinira nito ang pagsasama nila ng mister. Mahal, huwag mo naman ako iwan. Pag-usapan na muna natin ang problema. Hindi ko namang ginusto ang nangyari. Ginusto mo man o hindi, sinaktan mo pa rin ang damdamin ko, Marco. Hindi ko kayang patawarin ang ginawa mo sa akin. Magsama kayo ng matapobre mong ate. Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na nga lang at huwag ka nang babalik sa kapatid ko. Talagang aalis ako rito. Hindi ko gugustuhin na makasama ang katulad mo. Hintayin mo ang karma mo, Ate Marta. Magbabayad ka sa ginawa mong pagsira sa pamilya namin. Hoy, wag mo akong pagbantaan na parang may kakayahan kang gumante. Baka nakakalimutan mo, ha? Pinulot ka lang ng kapatid ko sa kung saan. Kung hindi ka napangasawa ni Marco, baka wala kang maayos na suot ngayon. Umalis ka na rito at baka masamain ka pa sa akin. Malas ka sa buhay ng kapatid ko. Pinagtulak ang palabas ng bahay ni Marta ang asawa ng kanyang kapatid. Masaya ito dahil napaalis niya na ang babae sa buhay ni Marco. Samantala, nagtungo naman si Bea sa kanyang baklang kaibigan para makiusap na dito na muna sila titira ng kanyang anak. Ang sama naman pala ng ugali ng hipag mo na yun. Naku, kung nandun lang ako, baka nasa bunutan ko ang buhok ng impaktang yon. Nakakainis siya dahil talagang gumawa pa siya ng paraan para masira ang pagsasama namin ng kanyang kapatid. Mababa ang tingin niya sa akin dahil kasambahay lang ako nang makilala ako ni Marco. Dapat sa babaeng yon kinukulam. Masyado siya matapobre. Nakakagigil siya. Kung marunong lang talaga ako mangkulam, baka ginawa ko na sa Marta na yon. Galit talaga ako sa kanya, Chris. Dahil sinira niya ang pamilya ko. Alam mo ba, naiwan sa akin ang mga gamit ng lola ko. Isa siyang mangkukulam at may konti akong kaalaman sa paggamit nito. Kung gusto mo, magtulungan tayo na isumpa ang hipag mo na yon. Pero paano? Ako nang bahala. May itim na libro ang lola ko at matutulungan tayo nito sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Napaisip ng malalim si Bea sa sinabi na yon ng kanyang baklang kaibigan. Alam niyang masama ang kanilang gagawin, ngunit nanonood talaga sa buto ang galit niya sa kanyang hipag. Kaya hindi na rin siya nagdalawang isip pa na gawa nito ng masama. Pinagtulungan nila ni Chris na kulamin si Marta. Sa mga sumunod na araw, bigla na lamang nagkasakit ang matapobreng kapatid ng kanyang asawa. Marco, pwede mo ba akong ibili ng gamot mamaya? Hindi pa rin kasi nawawala ang trangkaso ko eh. Ayoko lumabas ng bahay kaya ikaw na lang bumili. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? May trangkaso ako kaya paano ako makakabili ng gamot kung nangihina ako? Hindi ko na yung problema, Ate Marta. May mga iniisip din ako. Napapagod na nga ako eh. Bakit ka ba ganyan? Simula nung iniwan ka ng asawa mo, naging pabalang na ang mga sagot mo sa akin ah. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Galit ako sa'yo, sa totoo lang. Ano bang meron sa babae na yon? Marami namang iba dyan. Yung pwede mong ipagmalaki sa mga kamag-anak natin. Tumigil ka na. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagmamali sa asawa ko, hindi ako manghihinayang na paalsin ka rito sa pamamahay ko. Mababaka sa mukha ni Marco ang matinding galit nito sa kanyang kapatid. Nagsisisi siya dahil nawala sa kanya ang kanyang mag-ina. Lumipas pa ang mga linggo, lumala naman ang sakit ni Marta. Nagkaroon na siya ng problema sa kanyang pagtulog. Napansin niya rin ang biglang pag-umbok ng kanyang puson. Inakala niya na ang simpleng karamdaman niyang yun ay mawawala din agad. Ngunit mas nadagdagan pa at tumindi. May tumutubo sa kanyang mga butlig-butlig na may kasamang nana. Nang subukan niyang magpatingin sa doktor, sinabi lang nito sa kanya na eksima lang ang nangyayari sa kanyang balat kaya bumili na lamang siya ng gamot para dito. Habang naglalakad naman ang babae, naisipan niyang pumasok sa simbahan na nadaanan niya. Subalit hindi inaasahan na naroon si Bea at ang kaibigan nitong bakla. Ikaw ba ang hipag ni Bea? Ako nga, bakit? May problema ka ba? Nagagawa mo pa talaga makapagsimba ha pagkatapos mong sirain ang pamilya ng kaibigan ko. Ang kapal din naman ng pes mong impakta ka. Hoy, baklang hukluban. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan ha. Saka, bakit ka ba nakikialam sa nangyari? Ikaw naman, Bea,
Nakuha mo pa talaga magsumbong sa kaibigan mo para ano? Makakuha ka ng simpatsya? Ang kapal mo rin babae ka. Mas makapal ang mukha mo, Ate Marta. Paano nyo nagagawang humarap sa Diyos pagkatapos yung sirain ang pamilya namin ng kapatid mo? Hindi mo man lang naisip ang anak namin ni Marco. Alam mo, simula nang mawala ka sa buhay ng kapatid ko, nabunutan ako ng tinik sa ngalangala. Dahil sa wakas, makakahanap na rin ng matinong babae si Marco. Hindi ko talaga gusto na mapunta lang siya sa mababang uri ng tao na katulad mo. Hoy, wag mo nga minamalitang kaibigan ko ha, kung ayaw mo manghiram ng mukha sa aso. Kapag napikon ako sa'yo, malilintigan ka talaga sa akin. Hayaan na natin siya, Chris. Magdurusa rin naman siya sa ginawa niya sa akin. Naniniwala ako na may karma. Kalmadong iniwan ni Bea at ng kaibigan ang kanyang hipag. Dahil alam nila na magdurusa rin ito sa matinding paghihirap sa sakit. Nang makauwi nga sila ni Chris, nagsagawa ulit sila ng orasyon para mas palakasin pa at paigtingin ang sumpa. Kaya pagsapit ng gabi, hindi nagawang makatulog ni Marta dahil ginugulo siya ng masasamang panaginip at inakala niya na totoo itong nangyayari sa kanya. Huwag niyo akong papatayin! Nakikiusap ako! Uy ate, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa sumisigaw dyan. Di tuloy akong makatulog sa'yo eh. Marco, may mga aninong sumasakal sa akin. Gusto nila akong patayin. Ano ba sinasabi mo? Paano ka naman magagawang saktan ng anino? Totoong sinasabi ko. Palagi nila akong ginugulo. Tumigil ka na nga ate Marta. Kung ako sa'yo magpatingin ka na sa doktor. Dahil mukhang may problema na sa'yo. Sandali nga. Sinasabi mo bang baliw ako? Parang gano'n na nga. Tignan mo nga yung sarili mo. Di nakaaya-ayang itsura mo. Tsaka, ano ba nangyari sa balat mo? Bakit parang ginagalis ka na? Tapos napansin ko na lumalaki rin ang tiyan mo. Buntis ka ba? Sira ulo ka. Paano naman ako mabubuntis? Wala naman akong karelasyon. Alam mo, mas mainam pa na sama mo na lang ako magpatingin sa doktor. Nahihirapan na kasi ako maglakad eh. Hindi pwede. Pupuntahan ko yung mag-ina ko para pabalikin na sila rito. Ano? Nahihibang ka na ba talaga? Inalis ko na nga sa buhay mo ang babaeng yon. Pababalikin mo pa rin talaga siya rito? Hindi mo hawak ang buhay ko ate. Kaya wala kang pakialam sa mga desisyon ko. Mas mainam pa na umalis ka na lang dito. Nakaramdam ng kirot sa puso si Marta sa sinabing yun sa kanya ng kapatid. Hindi niya matanggap ang pagtrato nito sa kanya. Samantala, nagtungo naman si Marco sa kanyang asawa para makiusap. Gusto niyang bumalik na sa piling niya ang kanyang mag-ina. Kaya naman nagmakaawa siya sa kanyang misis. Anong ginagawa mo rito? Mahal, nakikiusap ako sa iyo. Bumalik na kayo ng anak natin. Gabi-gabi na lang akong umiiyak at hinahanap kayo eh. Sana naman, patawarin mo na ako sa ginawa ko sa iyo. Hindi ganun kadali para sa akin na patawarin ka. Ang pagtataksil, isang malaking kasalanan. Nakikiusap ako. Hayaan mo muna ako makapag-isip. Sige, pero sana maayos pa natin ang pamilya natin. Umalis ka na. Tinalikuran lamang ni Bea ang kanyang mister at itinago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi niya pa kayang patawarin ang asawa sa ginawa sa kanya dahil nasasaktan pa rin siya sa nangyari. Malalim ang naging sugat ng pananakit sa kanya ni Marco at ng kapatid nito. Ang pagkasuklam naman niya kay Marta ay naging kalabisan na para sa kanya. Gabi-gabi niyang isinasagawa ang ritual upang mas pahirapan pa ang babae. O ano sis, tapos ka na ba sa pagre-ritual mo? Oo. Ano pang balak mong gawin sa hipag mo? Gusto ko siyang mawala. Para sa akin walang kapatawaran ng ginawa niya. Ibig sabihin, papatay mo siya sa pamamagitan ng pagkulam? Oo, tama ka. Gusto kong mamatay ang babaeng yun. Kahit na anong gawin ko, hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso ko. Hindi ko akalain na aabot ka sa puntong ganito. Kakayanin ba ng konsensya mo kapag namatay ang kapatid ni Marco? Hindi naman umiral ang konsensya kay Ate Marta nung sirain niya ang pamilya namin, di ba? Kaya inalis ko na rin ang konsensya ko at puro galit na lang ang nararamdaman ko ngayon. Alam mo, sa totoo lang,
Nagsisisi na ako na tinuro ko pa sa'yo ang pangungulam. Parang hindi na kasi kita kilala ngayon eh. Ayoko nang apihin ako ng iba. Kaya pinili kong baguhin ang sarili ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ka malalagay sa kapahamakan sa gagawin kong ito. Bea, nag-aalala kasi ako sa maaaring mangyari. Sana piliin mo pa rin na magpatawad. Labis na nag-alala ang bakla sa kanyang kaibigan dahil malaki na ang pinagbago nito. Puot at galit na ang bumabalot sa buong pagkatao ni Bea. Hindi ito nagdadalawang isip na wakasan ang buhay ng kanyang hipag. Gusto niyang unti-unti itong maghirap at magdusa sa matinding sakit. Sa paglipas ng mga araw, mas lumaki pa ang tiyan ni Marta at namaga ang ibang parte ng katawan nito. Hanggang sa na-confine na nga ito sa ospital. Dok, kumusta po ang lagay ko? Sa ngayon, hinihintay ko pa ang resulta sa ultrasound na ginawa sa tiyan mo. Tungkol naman sa mga sugat na tumubo sa iyong katawan, naghahanap pa kami ng ganitong kaso para makita kung anong klaseng sakit sa balat o kung may katulad ba itong karamdaman mo sa iba. Sana magamot niyo ako, Dok. Huwag ka mag-alala dahil gagawin namin ang lahat. Umaasa si Marta na gagaling pa siya mula sa kanyang karamdaman. Halos araw-araw itong nagdarasal sa Diyos na sana'y maghilom na ang kanyang mga sugat sa kanyang katawan at maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Sa paghihirap naman na kanyang kinakaharap, hindi niya inaasahang dadalawin siya sa ospital ni Bea at pagsasalitaan pa ng hindi maganda. Anong ginagawa mo ritong babae ka? Gusto ko lang makita kung malapit ka na bang mamatay. Hayop ka? Mabuti na lang talaga nagawa kong alisin ka sa buhay ni Marco dahil ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay niya. Ikaw ang sumira sa buhay niya at hindi ako. Nakikita mo ba ang lungkot na daladala niya? Kasalanan mong lahat kung bakit nangyari ito sa amin. Kung mamatay man ako, titiyakin ko na hindi ka na makakabalik pa sa buhay ng kapatid ko. Huwag ka mag-alala, Ate Marta, dahil malapit ka nang mamatay. Pero bago yon, maghihirap ka na muna sa sobrang sakit. Demonyo ka! Umalis ka na rito! Sige, aalis na ako. Babalik na lang ako sa burol mo. Tumawa pa si Bea at tiningnan ng masama ang kanyang hipag bago umalis. Pinakita niya rito kung gaano katindi ang kanyang galit. Ang asawa naman niyang si Marco, hindi pa rin sumusuko sa panunuyo sa kanya. Bea, patawarin mo naman ako. Ilang gabi na akong walang tulog. Miss na miss ko na kayo ng anak natin. Pasensya na, Marco. Pero sa tingin ko, hindi na maibabalik ang masaya nating pagsasama noon. Malapit na rin kaming umuwi ng anak natin sa probinsya. Kaya tigilan mo na ako. Nakikiusap ako. Huwag niyo naman ako iwan. Bea, isang beses lang naman ako nagkamali sa'yo eh. Pero bakit hindi mo magawang patawarin ako? Isang beses mo nga lang nagawa. Pero nag-iwan ito ng malaking sugat sa puso ko. Hindi ko na kaya makasama ka pa. Umalis ka na rito, Marco. Laki na talaga ng pinagbago mo, Bea. Di na kita kilala. Sana tama yung gagawin mong desisyon. Ingatan mo ang anak natin. Malungkot na umalis si Marco dahil hindi niya pa rin nagawang pabalikin ang kanyang misis. Tuluyan na ngang nilamon ng galit ang puso ni Bea. Ang pagkasuklam niya sa kanyang hipag, naging sukdula na. Gabi-gabi niyang tinutusok ng karayom ang manikang nag-uugnay sa buhay ni Marta. Nagawa niya itong kulamin sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na pagbigkas ng buong pangalan nito. Sinamahan niya rin ang orasyon ng kanyang dasal para mas paigtingin pa ang sakit na nararamdaman ng kapatid ng kanyang mister. Aray, ang sakit ng katawan ko. Ate, ano nangyayari sa'yo? Parang tinutusok-tusok ang katawan ko eh. Sobrang sakit at parang pinipiga ang mga ugat ko sa katawan. Ano ba talaga kasi ang sakit mo? Hindi ko alam, Marco. Napapagod na akong mabuhay. Huwag mo yan sabihin. Lumabang ka pa, Ate Marta. Galit man ako sa'yo pero
Hindi ko pa rin gugustuhin na may mangyari masama sa'yo. Sana naman magkaayos na kayo ni Bea. Kahit mamatay ako, Marco, hindi ko matatanggap ang babaeng yon. Bakit ba parehong matigas ang puso nyo? Kami ng anak ko nahihirapan sa away niyong dalawa eh. Walang ibang dapat sisihin dito kundi ang asawa mo. Siya naman talaga malas sa buhay nating lahat. Tumigil ka na. Kung hindi mo lang sana sinira ang pamilya namin, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Kung naging mabuti ka lang sa asawa ko, baka siya pa ang tumulong sa karamdaman mo ngayon. Pwede ba? Huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng yon. Sa totoo lang, masama talaga ang ugali niya. May sakit na nga ako, nagagawa mo pa magsalita sa akin ng ganyan? Sobrang nadismaya si Marta sa kanyang kapatid. Pakiramdam niya parang wala nang pakialam sa kanya si Marco at tanging ang asawa lang nito ang iniintindi. Sa mga sumunod na araw, mas tumindi pa ang karamdaman niya. Sinabi ng doktor sa kanya na nagkaroon na ng tubig ang baga niya. May malaking bukol din siya sa kanyang matres. Ang mga galis na tumubo sa kanya, nagnana at namamagana ng sobra. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghina at nauwi sa pagkasawi ng kanyang buhay. Wala namang pinagsisihan si Bea sa ginawa niya sa hipag. Bea, alam mo na bang patay na ang hipag mo? Oo. Wala ka man lang bang pinagsisisihan sa ginawa mo? Wala. Hindi na umiiral ang konsensya sa aking isipan. Kung ano man na nangyari sa kanya, kasalanan niya yon. Maayos pa ba ang pagsasama niyo ni Marco? May plano ka pa ba na bumalik sa kanya? Paano kung malaman niya na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid? Wala na akong balak ayusin pa ang pagsasama namin ni Marco. Hindi na kami babalik ng anak ko sa kanya dahil uuwi na kami ng probinsya. Umaasa ako na hindi mo sasabihin sa kanyang ginawa ko kay Ate Marta. Makakaasa ka sa akin. Hangad ko sana na maghilom na ang sugat at sakit sa puso mo. Tuluyan na ngang tinapos ni Bea ang relasyon nila ni Marco. Naisip niya na hindi na sila magiging maayos pa. Nang umuwi siya sa probinsya kasama ang anak, sinimulan niyang baguhin ang kanyang buhay. Binaon niya sa limot ang paggamit niya ng itim na karunungan. Hindi lahat ng galit ay nawawala. Maghilo man ang sugat sa puso, ngunit ang sakit na idinulot nito ay nananatili lamang. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Kina Gia Gigi, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Virginia Divina from Saudi Arabia, Phoebe Ranyada from Olongapo City, Jasmine Vicente, Arlene Torquisa, Mary Grace Shoting, Christina Peru, Raven Tanison, Michelle Gimbo, Ben Abanyo, Jocelyn Morilla, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Merly, Reyna Aami, Ramel Siraspe, Kim Bara, Yasden Love, Christina Beldad, Chris Gel Mamado, Vivian Baterbonia, Belen Malbas, Mirasol Mujer, Teresa Balino, Reka Jukoy, kina Rachel Galope, Marjorie Martinez, Jana 013, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Erlinda Tonelada, Gladys Bakbak, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa anak niya sa Quezon, Lusterio family, Catu family, Alarcon family from Muntinlupa, Elizabeth Dunca from California, USA, user C2N3P, Puresa Tagiwalo, Mary Joy Noble, Janice B1K, Beverly Remeo, Lucy Barangco, Lynn Magdayaw, Yasden Love, Lina Aquino, Virginia Beley, at Corazon Cacalda. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Puong may kapal. Puong may kapal. Puong may kapal. Puong